Tata Okay na pong yan. 8, ang sabi po dito, basahin po natin ng siguro dito sa tayo magsimula sa 28. Yun sa video. Umaandar. Hello. Umaandar. Okay, sandali lang po Dito po sa Juan, Tapos into mo muna. Into ko na para may guide ako. Yes, isang mapagpalang, siyempre, gabi po sa inyong lahat. At live po tayo, mga kaibigan, mga ka-debaters. Tignan po natin itong napakagandang usapan. Ituring na po natin napakagandang usapan. Bagamat hindi po tayo pinawisan sa debating ito. Opo, sa pagitan po ng namin ng isang debatista ng MCGI na si Mario, si Super Mario. So tignan po natin yung argumento niya at meron siyang ipinagmamalaki, no? Tapos na ang debate pero hindi siya maka-move on, no? Nagpo-post po siya ng mga chop-chop na syempre yung mga videos at sasabihin na tayo po ay sasabihin na nilampaso, no? O ano pa mang sinasabi niya. Pero tignan natin, no? Ililiwanagin natin mga kaibigan kung ano ba talaga yung konsepto ng mga sagot po natin sa kanya, no, na kanyang pinost. Pero bagamat bago po 'yan, tignan po muna natin itong ating cross sa kanya. Meron kasi tayong cross sa kanya eh. Bago tayo pumunta doon sa kanyang cross, no? First cross po yata ito. Bago tayo pumunta roon sa kanyang first cross na sinasabi niya na hindi po tayo makasagot or kung ano-ano pang sinasabi niya. Ito po, panoorin po natin. Para makita rito, nasa taas po yung video. Nick, sakto ba to? Kita ba? O masyadong mataas? Wala sa O paano paanda rin? Dito? Tapos i-adjust ko na lang dito. Okay, adjust ko. Sige, tingnan po natin So, okay. Dito na tayo sa 46, cross na po tayo. Tingnan po natin yung cross dito, Hindi ako nagkakamali sa 46 po yun. Doon tayo. Hindi. Nakakasama pero nabali. Roma 11:17. Sapagkat kung ang tunay na mga sangay na nabali at ikaw na usang ulibong ligaw ay naisanib sa kanila. Merong mga nabali sa sanga. Kaya nga ang kaligtasan nawawala kasi nababali. Yan kapatid, malinaw yan. So ibig sabihin, itong mga Pariseo na tinutukoy dyan at si kailangan natin ng para marinig ng speaker, hindi ko marinig. Ayaw mag-ano ng cellphone ako. Ito? Yon. Judas na nakasabit doon, nakasanga roon, ay nabali dahil sila ay mga ligtas? Oo, hindi. Yes, ligtas sila. Kaya nga nawala kaligtasan nila Kaya nga hindi totoo one save, always save Dahil nababali. Ang katunayan nga, si Kristo talaga pumuputol.
Yung hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol yan. Hebreo 6 ng 8, basahin mo. Kaya talagang di mo mauunawaan yan kasi nga sabi sa Mateo ng 13, kahit umunawa kayo ng umunawa, hindi kayo makakaunawa. Okay, Di mo talaga question. maunawaan yung kapatid. Okay, next question, no? Sabi mo, yung mga osas, ginamit mo yung mga osas, ginamit mo, na ang aral nila, kahit pumatay, kahit man-rape, ligtas pa rin. Paano mo mapapatunayan yan, no? Dito, no? Sa ating usapan, na yung aral nila, na kapag pumatay, man-rape, ay ligtas pa rin. Okay. Ang doctrine ng OSAS, dati akong Baptist. Once saved, always saved. Minsan naligtas, magpakailanman ligtas. Yan kapatid. Objection din ako. Pastor Eric, objection. So, hindi niya naunawaan yung tanong ko. Sabi ko sa akin, ako. Hindi sa kanya. Hindi sa iba. Paano mo Okay, clarification. Proceed. Clarify ko? Okay. Proceed. Objection din ako. I-clarify muna, tapos counter-objection tayo, ha? Sige. Ako na. Okay. Alam mo kapatid, kaya ako nasasabi yan. Dati akong Baptist. Once saved, always saved din ako. Kaya So, dito, naputulin natin. Pero sagutin natin. Sabi niya, nang tinanong po natin, yung bang si Judas at yung Fariseo, mga Fariseo, nakasanib, sabi niya, oo. Okay, oo daw. So, yung unang tanong kasi natin dito, kung yung bang tinatawag yung doktrina ng Baptist. Galing yan sa Baptist. na yung kahulugan po ng parable na ito, no, or allegorical, ay nasagot niya. So, ngayon, nung tinanong natin, ito bang si Judas at mga Fariseo ligtas? Sabi niya, ligtas daw. Kita niyo may sagot po nito, no? Sino bang mga mangangaral na sinasabi, no, na nagsasabi o aral na yung mga Fariseo, no, nakakabid daw na pumatay kay Kristo, umusig kay Kristo, nagpako sa krus kay Kristo, ay tinatawag sa Biblia na mga ligtas. Yan po yung tanong. Binanggit niya pa at tinanong natin kung si Judas ligtas, sabi niya, oo, ligtas daw. Kita niyo yung kanyang idea or sariling aral dito, hindi ko alam kung aral talaga 'to ng buong ng MCGA na yung si Judas ligtas at yung mga Fariseo ay mga ligtas din. Hindi ko alam kung aral nila yan kasi nga nakakabit sa puno, para sa kanila ligtas 'yon. Mali po yung basa niya doon po sa allegorical. Mali po ang kanyang basa kasi po lahat po tayo, no, meron tayo lahat ng tao, masama mabuti, nakakapit po tayo doon sa lumikha, hawak niya po tayo Wala po tayong magagawa, no? Nakaugnay po tayo sa kanya, hawak niya po tayo. Nung tayo mga bata pa, hawak niya po tayo po yung mga ligtas, pero nung tayo gumawa ng kasamaan o ng karapat-dapat na kamatayan, no? At parusa, tayo po sabihin na po natin na talagang itinakwil ng Diyos o inalis ng Panginoon. Pero lahat po tayo, mga kapatid, no, mga kaibigan, ay merong kaugnayan sa Diyos sapagkat tayo mga nilikha lamang ng Diyos. Apo, nilikha lang po tayo ng Diyos. Kaya ang tinutukoy po dito, nang tinanong po natin siya, ligtas ba ang mga Fariseo? Oo. Ligtas ba si Judas? Oo. So, mali po yun. Bagamat talaga namang nakaugnay siya, lahat tayo nakaugnay sa Diyos, no? At siya yung may kapangyarihang pumutol, pero hindi nangangahulugan na lahat ng nakaugnay sa Diyos sa allegorical o parable na ito ay yung mga ligtas. Yan po, no? Diyan po nagkamali yung ating kausap dito, no? At sabi niya naman na ito ay parable. Tapos ginamit niya yung sa Roma, yung sa church, sa iglesia, na kinabit yung mga hentil. Pag kinabit yung mga hentil, unang-una, wala pang mga hentil doon. Bakit wala pa, di ba? Wala pa, kinabit pa lang. So, ginamit niya ngayon sa church, no? Nagkalabo-labo na yung kanyang aral dito. Pero dito, wag na po natin pasinin yun kasi mali-mali yung aral niya ron. Basahin natin, no? Dito po siguro dito po sa 6 ng Juan, ang sabi dito, basahin po natin, may Bible naman pala tayo Ang sabi po dito, no, sa 6 ng Juan, tingnan po natin, no, kung itong pinagmamalaki niya at aral niya na si Judas daw ay ligtas. Okay.
Bigyan po natin ng mga mahalagang talata po ito para tayo maligaw. Sabi dito, no, datapwat, may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa, no, ng una kung sino-sino ang hindi sumampalataya, kung sino-sino sila na ang wika na mga na kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. So dito binabanggit na kung sino sa kanya ang magkakanulo ay tumutukoy po ito, walang iba kundi doon kay Judas, no, na nagkanulo sa kanya. Nagkanulo sa kanya. So dito na po tayo bumasa para hindi na po tayo maistorbo, no, sa ating laptop. So dito talon po tayo dito sa 64, no. So dito dito na po tayo sa 70. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba na hinirang kayo 12 at ang isa sa inyo ay diablo. So tinutukoy dito, no, sa 71, na tinukoy nga si Judas. So ang tinutukoy dito si Judas na anak ni Simon Iscariote. Yung wika, ang isa sa inyo, ang wika dito ay diablo. Diablo na tinutukoy dito, no? Sapagkat siya ang sa kanya magkakanulo na isa sa 12 ang wika. So dito pa lang mapapansin po natin, no, na tinawag si Judas na ultimo, no, na diablo. Yan. So sasabihin mo ba natin na naligtas yun, no? Na ikaw ay tawaging diablo per se, isa sa inyo ay diablo. So sa kanila, dahil nakakabit sa puno, ligtas daw lahat yun. Pati mga Pariseo, ligtas daw. Kaya pinutol, dating ligtas. O yan po yung kanyang argumento. So sa 17:12, habang kasama ko sila, ingatan mo sila sa iyong pangalan. At wala ang wika na wala sa kanila maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. So maliwanag po dito, walang ang wikang nawala. Walang nawala kasi yung kaligtasan hindi nawawala eh. Kung ligtas si Judas, hindi mawawala yon. Maliban na ang wika, no? Yung anak ng kapahamakan na tinutukoy na ang wika, ang isa sa inyo ay diablo. So wala pong pagkaligtas po. Hindi po talaga binabase ng Biblia na si Judas ligtas. Wala kayong mababasa na si Judas ligtas. At wala kayong mababasa na yung ligtas ay mawawala yung kaligtasan. Kaya maliwanag dito, no, wala ang wikang nawala sa kanila. Wala. Kasi hindi naman mawawala yung kaligtasan. Di ba sa anak ng diablo, talagang wala po talaga yun eh. No? Kasi nga anak ito ng kapahamakan. So sa 13 naman po ng Juan, no, makapasin po natin 13, 10, 11, no, ng Juan. Ang naligo ay hindi kailangang maligo pa, kundi hugasan lamang ang mga paa. Siya ay malinis na ng buo. Ngunit hindi kayong lahat, no? Hindi lahat ang wika ay malinis, no? Sapagkat alam niya kung sino ang magkakanulo sa kanya, hindi kayong lahat ay malinis. So wala eh. Hindi po talaga na pinapaboran ng Biblia yung argumento ng mga ito na si Judas at yung mga Fariseo na pumatay sa kanya na umusig sa kanya ay mga ligtas. Tawag nga ni Kristo doon, no? Kayo sa inyong amang diablo. 8:44, di ba? Yun ang tawag sa kanila eh. Kayo sa inyong amang diablo, tapos sasabihin mo ligtas yun, nasa amang diablo. Mario, diyan ka nagkamali. Yan palang unang mali mo na sa ating debate na nakita po natin at napakarami pa na mali at sablay mo. Tuloy po natin ang ating panunood, no? At sa mga tanungan, bago tayo pumunta doon sa kanyang argumento na iniiyak niya. Ganina, hindi ko raw maunawaan. Sabi ko nga sa kanya, taksa niya nga yan patutunayan nga niya, ligtas pa rin Okay. At hindi nga wala kaligtasan Okay, wait lang bro. Okay na rin bro. Ibig Kasi sabihin ba yung taksa mo? okay na yan bro, Ginigiba mo bro yun? Mario, ganito.
pag mag-object kayo bro, I expect mga kapatid na merong mga violation. However, I think gusto mong ipaliwanag yung premise nung sinabi niya. Kung tutol ka dun bro, mamaya i-rebut mo na lang. Pero dito, Pastor Eric, tuloy-tuloy ka pa din sa pagtatanong bro. Okay, sige, tuloy tayo. Okay, ito uling tanong natin dito sa aking sinasabi. Papaano napat na at sinabi ko na kahit pumatay ako, man-rape, ay ligtas pa rin ako sa akin, sa sinabi ko sa debate natin. Mapapatunayan bang sinabi ko yun? Kasagot ko, oo, hindi. Okay. Yan, oo. Ito katunayan. Ang paksa, patutunayan mo na ang tunay na ligtas ay hindi nawawala kaligtasan. Ibig sabihin nun, pag tunay kang ligtas, kahit mang rape ka, pumatay ka, ligtas ka pa rin. Kaya nga sabi mo, hindi nawawala kaligtasan eh. Yan, napatunayan ko na. Inalis nyo free will, Galatians 5:13. Okay. Sa Efeso 4:18, binanggit mo. Yun bang tinutukoy doon? Yung subject doon, no? Yun ba'y mga tunay na ligtas o hindi ligtas? Tunay na ligtas. Kaya nga sabi, nahiwalay eh. Meron bang nahiwalay na hindi nakakabit? Sabi diyan, sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sila'y nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Ibig sabihin, pag nahiwalay, nakakabit yun sa puno. Kaya nga ang Diyos pumuputol talaga Roma 11:17, sapagkat ang mga tunay na sangay na nga bali. Yan, merong uling ligaw na naisanib ng mga bagong naligtas. Meron bang ligtas na sinasabi sa kadiliman, na? Ng kanilang pag-iisip, madilim ang kanilang buhay, pag-iisip, masasabi mo bang ligtas to? Oo, hindi. Oo, meron. Uunawain mo lang. Kaya nga sabi diyan, sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sila'y nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Hindi mo talaga maunawaan yan, kapatid. Sabi kasi ng Mateo 13:13, yung kahit umunawa kayo ng umunawa, hindi kayo makakaunawa. Sabi sa ikalawang Timoteo 3:7, lagi kayo nagsisipag-aral, di kayo nakaalam ng pagkaalam ng katotohanan. Kayo yun, kaya di mo talaga maunawaan yan. Gatas ka pa. Sabi dito, sa 17, ito nga ang sinasabi ko na sinasaksihan ng Panginoon na kayo hindi nagsisilakad para naggaya naman ng lakad ng mga hintil. Sino yung tinutukoy dito na dalawang subject? Hintil at Hudyo. Sino yung tinutukoy sa 18? Yung bang mga ligtas o yung mga hintil na mga nasa kadiliman? Objection, moderator. Objection, proceed. Yung ang ano niya, yung boses niya, nagpuputol-putol, parang umuutot. Kaya clarify question lang ako. Okay, so Clarify question. clarification bro, sige bro. Okay. So, sabi mo kasi ligtas to. So, tatanungin kita sa 17. Sabi dito, no, sa mga sinasabi na sinasaksihan ng Panginoon, kayo hindi nagsisilakad pa ng mga lakad ng mga hintil. So, may dalawang parte pinabanggit dito, Hudyo at hintil. At sa 18, na nasa kadiliman ng kanilang pag-isip, sino tinutukoy dito? Yung mga hintil o yung mga ligtas na mga Hudyo? Yan, tinutukoy dyan, parehas. Parehas yan. Kaya nga ang Diyos sabi sa Roma ng 11, yung mga tunay na sanga ng bali. Yan, bumabali talaga ang Diyos. Ang katunayan dyan sa Efeso 18, dahil sa kadiliman ng kanilang pag-isip, sila'y nangahiwalay sa buhay na nahihiwalay ang mga hintil, pwede rin mahiwalay ang mga Hudyo. Yan, para sa lahat yun Sabi mo, dalawa sila. Ibig ba sabihin, yung mga Hudyo, no, na mga nasa Panginoon, no? At hindi sa mga hintil na wala sa kadiliman ay nahihiwalay din dito na tinutukoy sa 18. Hiwalay din sila tinutukoy dito. Sabi mo, Damote, hiwalay ba sila dito yung mga Hudyo? Nahihiwalay o hindi? Yes, nahihiwalay talaga. Ang katunayan, Isaiah 59:2. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Yang salitang yan, para sa lahat ng tao yan. Talagang kaya kang ihiwalay ng kasalanan sa Diyos. Kaya nga sabi diyan ang kasalanan ang naghiwalay sa Diyos at sa tao. Kaya ang Efeso ng 4:18, para yan sa lahat. Mahihiwalay ka talaga, kapatid, pag nagpakasama ka. Next question. Sabi nito, hindi nagsisilakad na gaya ng lakad ng mga hintil. Ibig sabihin, itong mga Hudyo na ito, na hindi lumalakad gaya ng mga hintil. Sinasabi mo ngayon na ito yung mga nahiwalay o hiwalay o hindi? Yes, nahiwalay nga dahil sa kadiliman ng kanilang pag-iisip Efeso 4:18, di ka talaga makakaunawa kasi sabi sa Mateo ng 13:13, kahit umunawa kayo ng umunawa, di kayo makakaunawa. Lagi kayo nagsisipag-aral, di kayo nakaalam ng katotohanan. Ang linaw-linaw nahiwalay nga sa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Ibig sabihin, dating nasa Diyos na wala ang kaligtasan, nahiwalay, kapatid. Di mo ba makayang intindihin yan? At sa mga talata mo na binabasa mo, no, na yung kaligtasan, na tinan mo na walang hanggang kaligtasan, ay mawawala. Okay, sige, babasa ko. Meron. Yan, ito.
Sa Mateo 8:12. Sapagkat ang mga anak ng kaharian ay Time, pawang time. itatapon sa labas, yan na nga ang pagtangis ng kanilang mga ngipin. Time. Mga 10 ligtas minutes, siya, time. Mateo Time na. So, 13:38. time na. So, dako tayo mga kapatid sa rebuttal stage, pero bago yan, shout out muna sa ating nasa live. Sabi ni Carl Rebato, sa pasok labas na ang sagot. John G. R. Gawanon, mahina ka sa mag-ansilsa ng argument. Shoutout din kay Emil Aponso, pa-shoutout sa MCGI, palaban talaga mga yan. Shoutout din kay Jules Lukban, utot ang boses. Shoutout din kay Ayan, na maliwanag ano. Ang ating pong tanong napakalinaw about po ito dito po sa ano, shoutout nga pala kay Pastor Jaramel, na at kay Sister Amy, no, shoutout po sa inyo. Yan yung pakikinig at sa ilan pa po no. Pero bago tayo magbasa, tignan po muna natin yung kanyang argumento dito po sa Efeso 4, no, sa ating mga tanong sa kanya dito. So, nagtanong po tayo sa kanya dito, no, about dito po kasi hindi niya po binasa itong 17, 18 lang. So sabi dito sa 18 na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip. So merong tinutukoy dito na kanila. Kaya ang tanong ko, dalawang ano to audience to. Yung mga tunay na ligtas, no? Yung mga tunay na ligtas at yung mga hintil na hindi ligtas. Sabi niya kasi ginamit niya ito, yung mga ligtas daw nahihiwalay sa Diyos. So lalabas na itong mga nung tinanong ko siya, ito pang mga hintil na ito, na lumalakad sa kadiliman ay ligtas. Sabi niya, oo, na both daw yun, ligtas. Ligtas daw silang dalawa. No? Ligtas daw, kaya nahiwalay. No? Ngayon, titignan po natin no, yung kontekstong ito. Sino ba talaga dito yung nahiwalay sa buhay na Diyos? Unang-una, no, gaya na sinabi po natin, no, tayo po, lahat tayo, tao, masama, mabuti, no, o bagong anak o matanda, no, meron po tayong kaugnayan lahat sa Diyos. No? Ang Diyos lang ang may kapangyarihang pumutol. Kaya nga, nung tinanong ko siya, yan po bang parable na yan ay anong parable ang tinutukoy diyan about sa theology? Sabi niya, allegorical, no? Yan na, yung mga kwento patungkol doon, no, sa kanyang parable, yung tinutukoy po doon, no, na mga na sanga o puno, no, sabi niya, ito yung mga parang lumalabas lahat pati yung mga Pariseo, si Judas, nakasabit doon. Pero ang katotohanan po nito, mga kapatid, no, lahat po tayo, no, bilang mga tao, sa totoosin lang, meron tayong tayo po ay hawak ng Diyos o may kaugnayan tayo sa Diyos na maaari tayong bitawan ng Diyos. No, maaari tayong bitawan ng Diyos, maaari tayong pabayaan ng Diyos, maaari tayong putulin ng Diyos kasi siya yung makapangyarihan sa lahat na kayang gumawa nito. No? Kaya nga parable po ito Hindi po ito tumutukoy sa yung mga sa 15 na mga ligtas po ang mga ito. Wala pong ganung tukoy na mga nakabit ligtas. Hindi po ganun ang resulta o kahulugan ng parable na yon, no, yung allegory na tumutukoy po doon sa 1:15. Wala pong gano'n, no? Hindi po sila mga ligtas, no? Hindi po sila mga hindi ligtas, hindi po sila mga ligtas, kundi ang tinutukoy po doon, no, mga kapatid, lahat po 'yon, no? Lahat po, no? Yung mga hindi ligtas, no? At yung mga ligtas. Yan, 'yan ang tinutukoy doon. Hindi lang po yung mga ligtas ang tinutukoy doon. Opo, hindi lang po ang mga ligtas ang tinutukoy doon. Ha? Kasi kung yun yung mga ligtas, lalabas sa aral niya, sabi niya, yung mga Pariseo, ligtas, kaya pinutol. Ligtas daw yun, kaya pinutol ng Diyos. Wala pong ganong aral. Kasi ang mga Pariseo, sila nga po yung umusig kay Kristo. At si Judas, siya yung nagkanululo kay Kristo. At tinatawag na anak ng kapahamakan or Diablo. At yung mga Pariseo, tinatawag na mga anak ng Diablo o anak ni Satanas. Mula pa simula, sila yung mga sinungaling. Tapos sasabihin mo, ligtas yung mga Pariseo. Tapos sasabihin na ligtas yung si Judas, hindi po. So dito, dito, sabi dito, ito nga sa 70 binasa ko, ang sinasabi ko at sinasaksihan ko sa Panginoon kay hindi nagsisilakad pa man, no? Naggaya ng lakad ng mga hintil, no? Na nagpapalalo sa kanilang pag-iisip. So may tinutukoy dito yung mga tunay na ligtas na sinabihan ni Pablo, kayo nga hindi na lumalakad, no, gaya ng lakad ng mga hintil. So tinanong ko siya, sino yung tinutukoy diyan na nahiwalay? Yung bang mga hintil na lumalakad sa kadiliman? Ha?
na ligtas po ba itong mga to? Kasi tinutukoy niya ligtas eh. Oo, ligtas daw. So lalabas, itong mga hintil, na lumalakas sa kadiliman para kay Mario, ligtas. At itong mga tunay na ligtas, para sa kanya ligtas, kaya mahihiwalay. Pero yung tinutukoy ba dito, no, sa 18, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sino to? Yung mga hintil. Hindi po ito mga ligtas ha, ay nangahihiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalan na nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, no? Yan. Yun po ang tinutukoy diyan, no, ng mga nahiwalay. Hindi po tinutukoy diyan yung mga ligtas na hiwalay. Bot daw sagot niya bot yung mga hintil at sudyo, yung mga ligtas daw yung mga yan na nahiwalay. Wala pong ganun. Wala po sinasabi dito na ito po yung mga ligtas na nahiwalay. Ang tinutukoy dito, Mario, makinig ka, no? Makinig ka, Mario, boy guni-guni, makinig ka. Ang tinutukoy dito, ito po yung mga hintil na lumalakad sa kadiliman. Kaya nga sabi dito, upang sabi dito sa 17, kayo hindi na magsilakad na gaya ng mga lakad ng hintil, no? Yung lumalakad sa kadiliman. So, dalawa yung tinutukoy dito. So, ang tinutukoy dito na nahiwalay sa Diyos na buhay ay yung mga hintil na lumalakad sa kadiliman. Nahiwalay sila sa Diyos, no, sa buhay na Diyos. Kasi ang gusto kasi ng Diyos, binagbibigyan ng tao, gusto niya maligtas lahat eh. Ayaw talagang ihiwalay yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa 15 ng allegorical, doon sa Juan, lahat po yun na may kaugnayan. Pero kung titignan po natin ng sentimiento, kung gagamitin po natin na yung parable na yun, lalabas po doon na tumutukoy po yun sa mga Hudyo. Kasi wala pa naman yung mga hintil doon. Kaya lang ginagamit ng mga ito, yung mga hintil. Pero yung diwa, kunin natin yung tinatawag po na konsepto, isasama natin yung mga hintil doon, medyo papasok. Pero talagang hindi. Kasi bakit po? Bakit po hindi papasok? Kasi nga, unang-una, na bilang mga tinawag ng Diyos, talagang Hudyo lang po ang tinawag ng Diyos. Hindi po yung mga hintil na ginawa niyang bayan. Later on na lang tayo nung huli, kay sinama doon sa bayan ng Diyos. Kaya nga tayo isinanib. No? So, ang tinutukoy po dito mga kapatid, no, balik tayo sa Efeso 4, 17, 18, hindi tinutukoy dito yung mga ligtas na nahiwalay sa Diyos. Hindi po. No? Ito po, sa malalim na pag-aaral din naman, no, ito pong salitang nahiwalay, talagang umayaw sila sa Diyos. Halimbawa, nakarinig sila ng ebanghelyo. Tulad ni Judas, nakarinig. Yung mga Pariseo, nakarinig. Naalaman nila yung katotohanan. Ito pala yung daan ng kaligtasan. Si Kristo pala ang daan ng buhay katotohanan. Di po ba? So, dahil doon, napakinggan nila, hindi nila tinanggap. Hiniwalayan nila yung katotohanan. Kaya, pumapasok yun sa paghihiwalay ng mga hintil na to, no? Ayaw nila sa Diyos. Puro kasamaan, hiniwalay sila sa Diyos. Ginagamit po yan. Kasi nga, kahit anong gawin nyo, kahit hintil ka, kahit masama ka, meron ka pa rin kaugnayan sa Diyos sapagkat nilikha ka ng Diyos. Nilalang ka ng Diyos. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos upang mabuhay at maligtas. Pero ayaw mo, hihiwalay ka nga sa Diyos na buhay. So, hindi tinutukoy dito na paghiwalay sa Diyos, sa buhay na Diyos, ay yung mga ligtas na nahiwalay. So, mali po yung unawa ni Boy Guni-Guni, Mario, dito patungkol sa mga naligtas na daw at nahiwalay sa Diyos. Palpit po, no, yung kanyang argumento dito. So, dito nasilo po siya, kaya kita mo, walang matinong sagot ito eh. Ngayon punta na po tayo, no, dito po sa ating pong dito po sa kanya naman pong rebuttal na across, okay? Na sinasabi niya na naipit niya tayo. Okay, tingnan po natin, pagbigyan po natin 'to. Ito, i-play talaga natin 'to eh. Yung cross niya na tinatawanan lang po natin, no. Medyo magulo pero pagtiisan niyo na, no? Okay? Tingnan po natin dito. Kung ito po 'yon. Pwede pa rin siyang gumawa ng masama. Naniniwala ka ba doon? Nakita ko na. So play tayo. Okay. Tingnan po natin. Yes, ang mga tunay na ligtas, may free will pa rin. Meron silang free will. No? At yung kanilang pagiging free will, ito po yung tinatawag po na pagtatakwil sa kasamaan. Hindi sila lumalakad, no? Kasi kilala nila, ang mga nakakilala sa Diyos, kay Kristo, ay lumalayo sa kalikuan. Yun yung kanilang free will na pagsunod, no? Kay Kristo, yung pag-obey. Tanong, dahil meron silang free will. Tanong, dahil meron silang free will at nakagawa sila ng kasalanang pangmomolestya ng bata dahil sa free will nila kahit ligtas sila. Ligtas pa rin ba sila? Oo o hindi. Sagot, categorical.
Okay? Sino tinutukoy mo? Ako, Objection, moderator. Oo, hindi. Categorical. Objection. Oo, hindi daw, bro. So dito meron po siyang ano, meron pong tanong kasi para lang umpisahan po natin yung para maganda no maliwanag. Tingnan po natin yung maliwanag na ano dito na tanong niya kasi ito po yata yung pangalawang tanong niya. Tingnan po natin i-play po natin. Play po natin. Ako tayo sa 10 minutes na second cross ng ating negative. Brother Mario ng MCGI, your time starts. Okay. Po sa, ano, Tanong ko sa'yo. free will. Tingnan Eto, po natin. Yung naniniwala kanyang ka ba na ang tunay na ligtas ay may free will pa rin? Pwede pa rin siyang gumawa ng masama. Naniniwala ka ba doon? nakita ka na. Okay. Nani- Yes, ang mga tunay na ligtas, may free will pa rin. ano na, Meron silang free will. rewind ko lang No? kasi At yung medyo- kanilang medyo pagiging mali. free will, Medyo ito mali. po yung tinatawag po na pagtatakwil sa kasamaan. Hindi sila lumalakad, no? Kasi kilala nila, ang mga nakakilala sa Diyos, kay Kristo, ay lumalayo sa kalikuan. Yun yung kanilang free will na pagsunod, no? Kay Kristo, yung pag-obey. Tanong, Yung, dahil meron silang free will. Tanong, dahil meron silang free will Cross. at nakagawa sila ng kasalanang pangmumolestya ng bata dahil sa free will nila kahit ligtas sila. Ligtas pa rin ba sila? Oo o hindi. Sagot, categorical. So meron siyang tanong dito, no? Meron siyang tanong dito, no? Na yung tunay na ligtas ay may free will pa rin, no? At yung pangalawa, dinoble niya na pwede pa silang gumawa ng masama para bagang ano, para bagang tawag dito, sila ay kumbaga na pinapayagan, no? Na para bagang free pa rin sila. Malaya pa rin sila na gumawa ng masama or may tawag pong term dito yung para bagang ano qualified or ano permission o permitted pa rin sila na gumawa ng masama. May permission pa sila na gumawa ng masama dahil sa free will. So basagin po natin yung argumento niya. Tingnan po natin. So, yun na. So dito ang sinagot po natin sa kanyang tanong, meron silang free will pero yung free will nila ginamit ko yung pagtalima sa Panginoon, yung paglayo sa kalikuan o paggawa ng masama. So ang tanong niya kasi dito, meron silang free will na may permission sila na gumawa ng masama dahil sa free will nila. So ang tawag po dito ay force of dilemma, no? O, ibig sabihin, yung kanyang tanong ay wala sa lugar or wala po tayong kumbaga sa kanyang tanong ay sabihin natin force of dilemma or fallacy yung kanyang tanong. No? Kasi nga, bakit fallacy? Unang-una, yung ligtas, binibintangan niya na na free pa rin sila, permitted pa rin sila na kahit sila ligtas, gumawa na sila kahit anong kasamaan, ligtas pa rin sila. Parang ganun Sa Biblia kasi walang ganun Na walang gano'n na, oy, ligtas ka naman Kahit anong gawin mo, gumawa ka ng masama, okay, ligtas ka pa rin. Walang gano'n. So, sa aral nila, dahil sabi niya, isa siyang Baptist Ito si Mario, Baptist Plato dati, Pastor Jeremy, no? Jeromel, Amlon, no? Pastor pala ay Baptist Plato dati, no? Osas Palado siya dati, sabi niya. So, sa kanyang unawa pala, sa pagka-osas siya dati, na dahil osas ka na or ligtas ka na, hindi na mawala yung kaligtasan mo, no? Meron ka ng permit na kahit anong gawin mo, so ligtas ka na, gumawa ka ng masama. Kahit anong gawin mo, yun yung sa kanya, yun yung uri ng tanong niya. Kaya hindi siya nakalusot sa akin Kasi yung uri ng tanong niya, hindi ko sinasakayunan na itong mga ligtas ay permission na o permitted na gumawa ng
masama. Hindi po. Kundi ang utos, layuan mo ang masama. No? Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya, nagsisilayo, no? Ang mga kanya doon sa kalikuan o sa paggawa ng kalikuan. Nakikilala ng Panginoon eh. Di ba? So yun yung aral ko. No, yung aral ng Biblia, sa Biblia mismo, na sa Biblia mismo, na yung mga ligtas talagang hindi sila permitted na gumawa ng masama. Pero nagkakasa sila. Tama yun. Pero, yung sabihin mo, pwede ka nang pwede ganyan, gawin mo ng ganyan, total ligtas ka na. Walang aral ng Biblia na gano'n. Hindi yun osas. O hindi yun kaligtasan, mawawala. Walang ganong aral. Ang kaligtasan, tinamo kay Kristo, nagagawa ka pa ng gano'n. Kaya itong si Mario, si Boy guni-guni lang kasi tanong niya, no? Ay basag po talaga yung kanyang argumento sa cross niya. Basag talaga eh. So tuloy po tayo sa kanyang argumento. So ito may mga bintang na rito tungkol sa mga minulestya. Medyo maingat po tayo lalo sa mga kabataan na mga nakikinig diyan, no? Kasi medyo malaswa yung bibig nito ni Mario, no? So tingnan po natin para makalusot lang yung kanyang argumento. Pinasukan niya na ng Sister Emmy Alfonso, pinasukan niya na ng mga tusong tanong, no, ng mga pangsilong tanong. No, total ganyan ka naman eh. Total baptist naman ako kahit anong gawin namin, sabi niya eh. So hindi pala ligtas to si Mario. No? Dati na siya baptist eh. Nung nasa baptist siya talaga hindi siya ligtas kasi nga ang pumasok sa utak niya na pag ikaw ay naligtas magpakilanman, no, tingnan mo ang kaligtasan na walang hanggan, permission ka na, permitted ka na, nagmuwa ng kamalian, kasamaan. Yun yung naitanim sa kanya, kaya umalis sa baptisto. Saka sa kanyang aral na once saved, always saved. Sa osas, umalis to kasi nga, ang tumaling sa utak niya, malaya ka ng buwan ng masama dahil total ligtas ka na. So, yun, doon siya nagkamali. Hindi niya inunawa maigi yung Biblia, yung sangkap o yung tinuturo ng Biblia sa mga tao kung ano ba yung kaligtasan ito. Yung kaligtasan ba ay permitted siya na gumawa ng masama? Hindi po. Ang kaligtasan tinamo mo, walang hanggan yan. Walang hanggang kaligtasan yan. No? Kanino? Doon sa mga namamalagi sa kanya. Yung mga tupa niya, nandun po yung kaligtasan. At yung mga tupa niya, dimidinig yung mga tinig. At nakikilala ng Panginoon yung mga kanya. At tumalan sa kalikuan, yung mga sa kanya. Yun po yung tunay na ligtas at tunay na osas. Yung konsepto ng osas, binanggit ko na, no, doon para sa mga baptist, yun yung konsepto nun. No? Na hindi mo siya ng kaligtasan. Yun po yun eh. So, tuloy tayo. No, sa kanyang mga tanong na talagang binasag po natin ng maigi. Sino tinutukoy mo? Hindi ko. Objection, moderator. Oo, hindi. Categorical. Objection. Oo, hindi daw, bro, Eric. Mr. Moderator, paki-clarify po yung okay. tanong kasi Okay. yung usapan po namin yung mga yung mga Okay, so bro Mario, Okay, paulit tanong. ng tanong bro, tapos pakidiinan Okay, yung sabi oo, mo, hindi. Yung ligtas, may free will pa rin, sabi mo yan. Pwede pa rin silang gumawa ng masama. Sabi mo yan, narinig ka ng maraming tao. Tanong, kung nakagawa sila, objection, moderator. Bro, ganito bro Eric, ganito bro. Objection. Ito yung clarification ng tanong mo kanina bro. Ngayon, dito bro, sa premise niya, kung merong mali dyan, patapusin mo muna yung buong tanong, tapos pakinggan ko sa'yo kung meron kang objection dito, or gagamit ka ng 10 seconds dahil merong something dun sa tanong niya, either kung ano yan. So, Brother Mario, pakituloy muna yung buong tanong, Okay. tapos Tanong. desisyonan ni bro Eric kung paano. Sabi mo, kahit tunay na ligtas, meron pa rin free will at pwede siyang gumawa ng masama. Yan, sabi mo yan, narinig ka ng maraming tao eh. Tanong ko sa'yo, yung tunay na ligtas dahil sa free will niya ng molestya sa ng bata, ligtas pa rin ba siya? Oo o hindi? Oo, Sagot. Hindi. Okay. Ligtas pa ba daw? Service tayo. Kasi, Wala akong sinabi na pwede kang gumawa ng masama o mangmolestya. Itanong mo sa akin, yung mga tunay na ligtas, ako per se, yung tunay na ligtas, no? Yun ang next tanong question. mo. Saka, Next Okay, question. yung nasa unang Korinto, 5:1, inasawa niya yung asawa ng tatay niya. Pagdating sa unang Korinto ng 5:5, ibigay ang katawan kay Satanas upang ang espiritu ay maligtas. Tanong, yung bang ng asawa, tinatanggap mo na pwede talagang gawin ng mga tunay na ligtas na mangmolestya ng bata? Pwede to o hindi? Oo, hindi. hindi ko nagkasala. Pero hindi nangangahulugan yung pagkakasala mo. Objection, ay, moderator. Objection. Wait lang, objection. Kategorikal tanong ko. Wait lang. Bibigyan ko naman ng time si Pastor Eric sumagot talaga. Bro, Mario, objection mo, categorical. Ano nga ulit yung Tanong ko sa pagpipilian? kanya,
meron akong nabasa na nagpapatotoo na ang isang tunay na ligtas ayon sa paniniwala nila, pwedeng makagawa ng ganung kasamaan. Tanong ko sa kanya, ligtas pa rin ba yon? Oo o hindi? Sagot. Oo, hindi. Ligtas pa. Mali, Mr. Mo, counter po tayo. Proceed, bro. Ang tanong niya kasi kanina, ibang sa tanong ngayon. Kasi sabi niya, may nilileste yung bata. Wala, unang tanong niya, kaya hindi ko masagot yung tanong niya na para bagang nagbibintang lang yung taong to eh. Okay, so I think ano to, bro, Ngayon yung tanong niya ngayon, sagutin ko. Okay, so I think ano to, bro, new question ito. Ngayon doon sa premise, bro, again, hindi ko pinapakailaman yan kung anong observation ng kabilang panig. So kung totoo yun o hindi. So bro Mario, paulit yung tanong mo tapos okay, tanong natin kung paano itik. Yung isang tunay na ligtas, sabi mo, pwedeng makagawa ng kasalanan dahil sa free will. May free will siya. Ikaw nagsabi niyan eh. Pag siya ba nakapamuli siya ng bata dahil sa free will niya, tanong ko sa'yo, ligtas pa rin ba siya? Oo o hindi? Sagot. Ligtas pa din o hindi? Objection. Proceed, bro. Kasi nag-iba na naman yung tanong niya eh. Clarification, tapos iba na naman. Objection din ako, moderator. Objection ako. Okay. So ito, ang objection ni Eric, pag ibuhin mo naman tanong mo. Iba na naman yung tanong niya. Bro Mario, anong objection bro? ako? Proceed, bro. Ang objection ko, ang karapatan niya sumagot. Hindi niya karapatang questionin yung nagtatanong. Karapatan niya sumagot. Malinaw ang tanong, moderator. Okay, so ligtas pa rin ba? Oo o hindi? Sagot categorical. Okay, so ganito, bro Eric, ganito. Itong question na to, bro, bagong question to. Tapos, ito yung context ng question niya patungkol doon sa binigyan daw ng free will at magkakasala pa. Plus, kung mang-rape daw ang isang tao na yan na sinasabing ligtas. Ngayon, so medyo putol po yung yung mga natin, yung video natin, medyo hinahabol po natin. So dito tayo nakikinig sa ating sa ating dito sa ating cellphone. So, yung kanyang tanong dito sa pangalawang tanong, titingnan po natin na total sinagot mo daw, sabi ko sinagot ko daw na total may free ka at pwede ka nang gumawa ng masama para bagang permission ka na, permitted ka na kahit anong gawin mo dahil ligtas ka na, dahil may free will ka, gawin mo na yung masama, parang ganun yung tanong niyang katusuan eh. Kaya nga na-object ako, hindi ganyan. Kasi ang sinagot ko lang, free will. Yung pagkakasagot ko sa free will, ang sabi ko, yung free will natin, yung paggawa ng mabuti. Ano yung free will natin? Yung pagsunod kay Kristo, yung pag-will ng kasamaan. Yun po yung akin eh. Pero hindi yung permitted na ako na gumawa ng masama o anumang kahalayan. No? Yan ang tumanim sa niyang utak na pabagang ang dating sa kanya ay okay lang na gumawa ako ng kasi total ligtas na ako. So mali po yun. Yun yung binasag natin. No? Tuloy natin. Nung nag-10 seconds tayo tumawa siya kasi nga, ang tanong niya tuso, yun bang ligtas na? Na pwede namang mangmuli siya ng bata, pwede nang ma-rape, pwede namang magnakaw. Nag-10 seconds tayo kasi nga, course of dilemma yun. Wala sa tanong niya, yung sagot natin, wala dun wala sa pagpipilian. So, dito, sinabi ko, walang gano'n, hindi ligtas yun. Hindi ligtas yung sinasabi mong gumawa ng biri mo, nabubuhay ka na sa kasama, pumapatay ka na, nanggagasa ka na, nakikiyap ka na, magnanakaw ka. Sasabi mo, ligtas yun? So, yung opinion niya, yung guni-guni niya, para sa kanya pala, ligtas yun. Kaya tinanong ko, hindi ligtas yun kasi nga, guni-guni mo lang yun. Di ba? Sa iyo lang yun, naligtas yun eh. Pero sa Biblia, sabi ko, hinamon ko, magbasa ka sa Biblia. Na yung mga ligtas, nawawala ang kaligtasan, yung mga ligtas gumawa ng mali o kasamaan at ligtas rin. Yun, doon mo katanungin. Wag yung sa opinion mo lang, wag lang doon sa sa guni-guni mo. Kasi guni-guni niya lang yan eh. Na ligtas daw, kahit anong gawin na, malaya ka nang gumawa ng kasamaan dahil may privilege ka. So, binasag ko po yun.
So, doon ginamit niya yung katusuhan niya no, na sa Korinto 5:5 na upang ang katawan ay ibigay kay Satanas at maligtas yung kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. No, itong kasalanan ng taong ito, yung kanyang pakikiapid, no? Pakikiapid po yung kasalanan niya. Dinagdag niya po rito yung pangmomolesya daw sa mga bata. Kita niyo yung katusuhan ng kumag na ito. Hindi kasi makalusot sa debate kaya gumagamit siya ng mga taktika, ng mga tanong na para bagang yung mga tanong na hindi mo pwedeng sagutin ng oo o hindi kasi nga tuso yung sagot, no? So nililis po natin yung kanyang kasi dapat sumagot tayo. Nililis po natin yung tanong niya sa sagot natin na hindi 'yon, no? Walang gano'n. Hindi bagamat ikay ligtas, pwede ka ring magkasala. Kasi nga yung tuso niya, yung tanong niya katusuhan. So hindi po lumusot ito. Pakinggan po natin. Puro objection 'to. So dito nagpaiba-iba siya ng tanong kasi una, minolestya yung bata. Pangalawang tanong, yung kanyang pag-object, ibang tanong na naman. Tatlong tanong siya, nag-object, iba-iba. So ano ba yung sasagutin mo ron? Kasi humahanap na siya ng butas para makahuli, makasilo. Kaya lang, eto si Boy Guni-Guni na Mario, hindi nakahuli ng ng dilis eh. Hindi po siya nakahuli dito. Kaya iningatan po natin yung mga sagot natin dito eh. Kaya puro tawa niya hilaw eh. Nagbibintang lang ang taong ito. Sa tunay na sabi mo, pwede na nakatulong sa lamang dahil bata dahil sa ilo niya. Sa'yo. Oo o hindi. Second din ako. Section ko, sumat. Dito, bro, Eric, ganito. Bago question ko. Ito yung context question niya sa yan daw ng TV at nakasana pa. Plus, mukhang rape daw ng tao na yan na ngayon. Ayan po, So, paiba-iba siya ng tanong, na ginagamit niya na yung unang Korinto 5:5 para gamitan niya ng mga silong tanong na paano yung mga na-rape ng bata, paano yung nangmulay siya ng bata, ligtas pa rin ba? Pero sa Biblia, no, sa 5 ng wala namang gano'n eh, nakasama yung mga bata, yung mga ginagamitan niya ng taktika para makatuso. No? Para ang dating, kahit gumawa ka ng anumang kasamaan, no, lumat ka na sa kasamaan, ligtas ka pa rin. Parang ganun ang dating ng kanyang tanong. So dito, naging maingat po tayo, hindi umubre, kaya object tayo ng object kasi nga, paiba-iba ng tanong. Wala na siyang maibatong tanong kasi nga binabasag na po natin. Bago niya palang itanong, iba na yung tanong, kinukorek po natin yung tanong niya, hindi ganyan ang ligtas. Tapos susunod, iba na nag-object, iba na naman ang tanong. So paiba-iba siya ng tanong dito. Na? Mapapansin natin, paiba-iba siya ng tanong. Kasi nga, gigil na gigil siyang makapuntos ba? Kasi ang debate niya, makapuntos ka lang isa, okay na eh. Eh, hindi nga nakapuntos ng isa to eh. Yung si Boy, si Boy Guni-Guni. Guni-Guni nga kasi yung tanong niya. Pero mo, may tanong bang ganon? Sabi ko, bumatay ka sa Biblia. Biblia gamitin mo sa akin.
Doon mo ako huluhin. Yung sa idea mo lang, sa opinion mo lang, na malaya ka ng gumawa ng, dahil meron kang free will, kalaya mo nang gumawa ng masama. Sabi ko, hindi tunay na ligtas yung sinasabi mo. Kaya dito nalito siya. Kita nyo meron ditong usapan kami na ang sagot ko, isa Korinto, ligtas yun. Tapos yung kanyang tanong, na para bagang itong mga non-rape, ganyan, pumatay, hindi ligtas yun. Kasi ikinukunik niya sa akin, sa 5, hindi siya makalusot dito eh. Pinagmamalaki niya yung cross niya dito, hindi siya makalusot dito. Tingnan po natin tuloy tayo. Ligtas pa din ba daw? Yes or no? So yes or no to, bro Eric? Okay, hindi ligtas Hindi. yun kasi unang-una hindi naman tunay na mananampalataya yun. Wait lang. Sasagot Hindi pa. yan tunay na mananampalataya eh. No, kasi gumamit siya ng talata. Huwag siyang mamulest siya ng bata. Huwag ganun eh. Gumamit ka ng talata per se. Kaya hindi tunay na ligtas yun. Gamitan mo ako ng mga tunay na ligtas na nagkasala. Huwag kang kukuha sa ibang mga sa panta mo, sa isip mo. Okay, next question. Next Doon question. sabi mo, gamitan kita ng tunay na ligtas na nagkakasala. Doon sa unang Korinto, ng 5 ng 1, inasawa niya yung asawa ng tatay niya. Pagdating sa unang Korinto ng 5:5, ibigay ang katawan kay Satanas upang ang espiritu ay maligtas. Tanong ko sa'yo, ligtas ba yon o hindi? Sure. Yan ang gusto ko sa'yo. Gagamit ka ng talata. Objection, moderator, categorical ang tanong ko. Wait lang. Nagiging technical dito, bro Eric, si Brother Mario. Gusto niya yung pagpipilian. Bro Mario, paulit ng pagpipilian, bro. Tanong ko sa'yo, yun ba na inasawa niya? Yung asawa ng kanyang tatay, ligtas pa rin ba to? Oo o hindi? Sagot. Oo, hindi. Gusto mo talaga mag-objection tayo. Okay, proceed, bro. Objection din ako, moderator, di makasagot. Hindi. Okay na, bro Mario. Basta, oo, hindi yun. Niya, Yung sinagot objection. ko. Sabi ko, oo eh. Sabi Oo. ko nga, talasin niya yung isip niya eh. Yung Okay, mga okay. pakinig niya eh. Okay, Oo so, na nga eh. ang sagot dito, malinaw naman, oo. 20 seconds, Okay, proceed. next question. Wait lang, magpapaliwanag pa si bro Eric. Oo, proceed, bro. Yes, lagi mo muna ako. Ligtas yun eh. Kaya nga, sabi rin, ikaw nagsabi, na upang ang espiritu ay maligtas. Kailan? Sa araw ng Panginoon. Next question. Wait lang. So, dinidisiplina lang yun. Okay, tanong. Next question. Kung ligtas pa rin yun na inasawa niya yung asawa ng kanyang tatay, ibig sabihin yun ng molestya ng bata, ligtas pa rin kahit mang-rape at pumatay. Tama ba ito o mali? Kung ang tinutukoy mo ligtas, Objection, moderator. Again, Tama ba ito o mali? ligtas pa rin yan. Wait lang, bro Eric. Tama ba ito o mali? Eric. Again, bro, Categorical. naghahanap si Mario dito ng categorical. Tama ba daw yun or mali? Pipili ka, bro? Ren. Sa tanong, tama o mali ba daw? Bro Mario. Eric. Sige. Ulitin po natin, 10 seconds. Yung 10 tinutukoy seconds. niya kasi, hindi tunay na ligtas yun eh. Gamitan mo ako ng Biblia. Huwag kang pupunta sa mga nang bata mo. Dito sa Biblia, sabi ko sa'yo. Next O, question. sa ibang Next question. Okay, next question. Sabi mo, hindi tunay na ligtas yun. Binasa ko yung unang Korinto 5:1, pati 5:5. Sabi mo kaganina, tunay na ligtas yun kahit inasawa niya yung asawa ng kanyang tatay. Pero sinasagot mo ngayon, hindi ligtas. Ano ba talaga ang dapat paniwalaan ng tao? Sa sinasabi mo. Sagot. Yung Biblia. Na nagsasabi ng totoo kasi yung konsepto ng aral mo, yung argumento mo, pumunta ka sa Korinto, tapos pumunta ka naman sa labas. Kung sa Korinto, sasagutin ko. Sa Korinto, pag pumunta ka sa labas, sasagutin ka sa labas. Kapag sinabi mo numulas siya, hindi tunay na ligtas yun kasi sa puntahan mo lang yun, naligtas yun. Sa sarili mo lang nang galing naligtas yun eh. Okay, next question. Next question. Sabi mo kaganina, tunay na ligtas yun. Ngayon naman, sabi mo, hindi tunay na ligtas yun. Ano sa dalawang maling sagot mo ang dapat paniwalaan ng tao? Tunay na ligtas yun o hindi tunay na ligtas? Yung tunay na ligtas, yung sa Korinto. Hindi yung sa puntahan mo na sa labas, na sa ulan na ligtas yung na-rape ng bata, Okay, next question. Wait lang, bro. Wait lang. Unawa mo lang yun eh. Unawa mo lang yun na binigay mo sa akin ng tulong. Sabi mo, ligtas yung namolestya. Sabi ko, sa Biblia ka magtanong sa akin, wag sa labas. Next question. 20 seconds. Okay, sabi mo, tunay na ligtas yun nasa Kakorinto. Yung inasawa niya yung asawa ng tatay niya.
Napakasama nun. Sabi mo, tunay na ligtas. Ibig sabihin ba, kahit pala asawahin natin yung mga nanay natin, ligtas pa rin ba tayo? Tama ba ito o mali? Oh, umayos ako. Okay, next question. Sabi mo, hindi tunay na yun. Binasa ko yung ng friend ko sa punan, pati sa ko. Sabi ko ganun, tunay ng yun. Kahit asawa na ganun. Sinasagot mo ngayon, hindi. Talaga, ang pang panitahan ko. Sinasabi mo. Ito, pag tinignan po natin yung tanong niya, no, pumunta po siya sa Corinto, therefore, ibabato niya ngayon sa kanyang sariling guni-guni na kapag nang-rape ng bata ng muli siya ligtas pa rin. So, dalawa yun yung tanong niya. So, ang tinatanong kong ligtas, pinupunto ko yung Corinto kasi gumamit siya ng Biblia. Sabi ko, yan ang dapat, gumamit ka ng Biblia. Eh ngayon, magtatanong siya ngayon, wala na sa Biblia. Yung sarili niya nalang guni-guni opinion na mga pumatay, lumakad sa kasamaan, ng rape. O, sabi ko, hindi ligtas yun kasi guni-guni mo lang yun. Kasi walang ganong ligtas na lumalakad na, nabubuhay sa kasamaan. Sabi ko, yung tunay na ligtas, yung sa Korinto. No, bakit po yung sa Korinto, gumamit po tayo ng talata doon sa 11 ng 32 ng Korinto na mga sa paghukom ng wika, yung mga dinidisiplina ng Diyos sa araw ng paghukom, sa araw ng Panginoon ay hindi sila madamay, no? So, dinidisiplina sila. May binanggit po akong talata diyan. So, dito may binanggit sa kahit daw asawahin yung mga nanay, ligtas pa rin, asawahin niya. Yun, binalik niya ulit sa tanong, no, doon sa kanya sariling opinion. Kasi iba kasi yun eh. Kung titignan po natin, magkaiba kasi yun, no? Sa Biblia, no, inasawa niya yung kung mapapasin po natin, naki-update po siya, no, sa Biblia sa 5 ng unang Korinto, no? Dahil sa kanyang kasalanan or kahinaan, no, na nangyari yon sa kanila sa Biblia. Pero iba na yung tanong na ikaw na ang magsasabi sa sarili mo, hindi nakasulat sa Biblia, ito yung gusto kong ipunto eh. No? Ikaw na mismo ang magsasabi sa sarili mo na pag nang-rape, pumatay, dahil ligtas ka na, ligtas ka na magpakailanman, sarili mo ng opinion yun kasi hindi mo nakasulat yun eh. No? At unang-una, yung tanong mo, anong kasiguraduhan mo, ito kay Boy Guni-Guni, ang gusto ko ipunto, anong kasiguraduhan mo na ligtas yun yung sinasabi mo, yung lumalakad sa sa kadiliman, nabubuhay sa kadiliman. Kaya sabi ko, hindi ligtas yun. Kasi hindi ka gumamit ng Biblia, ang ginamit mo yan. So, pag ginamitan mo ako ng tanong sa Biblia, sabihin ko sa iyo, sa 5:5, no, 5:1, 5, ligtas yun. Ligtas yun eh. Bakit ligtas? Ba't yan to, anak? Parang ano, hindi lang 10 seconds na lang, anak.
stay. Okay? Sabi ko, ligtas yun. Bakit ligtas? No? Kasi nga, ginamitan mo ako ng Biblia at patutunayan ko sa Biblia, sa iyo sa Biblia, na ligtas yun. Opo. Patutunayan ko sa Biblia na dahil tinanong mo ako sa Biblia, 5:5, 1:5 ng unang Korinto, patutunayan ko ligtas yun. Pero, pag tinanong mo ako sa sarili mong guni-guni opinion na, okay, kahit asawahin mo, nanay mo, kahit na mangmolestya ka, kahit na pumatay ka, magnakaw ka, mabuhay ka sa kasamaan, ligtas ka pa rin. Hindi kita sasagutin na ligtas yun. Kasi hindi naman ligtas yun eh, nabubuhay siya sa kasamaan. Anong pruweba mo na naligtas yun? At anong pruweba ko na hindi ligtas yun? No? Guni-guni mo lang ang tanong mo. So, hindi kita sasagutin dyan. Kasi nga, ang aking aral, Biblia. Tanungin mo ako sa Biblia. So, kaya sabi ko, itong si Mario, si Boy Guni-Guni, basag na basag po sa cross niya na pinagmamalaki niya. Pinost niya pa eh. Natawa nga ako, pinost niya pa. Basag na basag siya. Hindi siya nakapuntos dito, nakasingit eh. Yung kanyang tusong tanong, no? Yung kanyang tusong tanong, hindi nakasingit. Giniba na po natin. Giniba po natin yung kanyang mga tanungan na pangtuso o pangsilo. Hindi po umubra sa atin. Kasi nga, dalawa yung point ng kanyang tanong sa Biblia at sa sarili niyang opinion. So, pag sarili mong opinion, sasagutin kita, hindi ligtas siya kasi sarili mo lang yan eh. Sinasabi mo lang ligtas yan. Yung sarili mo lang aral na dati kang Baptist, ligtas ka kahit anong gawin mo, o guni-guni mo na lang yun. Sarili mo yun eh, kasi hindi ka naman tunay na ligtas. Di ba? Hindi ka naman tunay na ligtas eh. Ngayon, tinanong ako sa Biblia, sasagutin kita sa Biblia. Di ba? Sasagutin kita sa Biblia. So ito yung sagutan sa Biblia. So putuli ko na kasi wala namang saysay, paulit-ulit na lang yung tanong niya, na paulit-ulit, gano'n lang ng gano'n, walang kwenta, walang kabuluhan na kanyang mga tanong. Bakit po walang kabuluhan? Paulit-ulit na hindi nakalusot. Paulit-ulit na hindi nakalusot. Paulit-ulit eh. Bibigyan niya naman ako ng tanong na, sabi mo, ligtas yun nasa Korinto. Oo. Tapos tinanong kita, pag namolestya ka, yun ang inasawa mo ng anak mo, sasabihin mo hindi ligtas. Ano ba talaga totoo? Parehong totoo sagot ko. Kasi opinion mo lang yung yung pangalawang tanong mo, opinion mo lang galing sa sarili mo na ligtas yun. Pero yung sinabi ko ligtas, hindi mo opinion yun, Biblia yun. Kaya yun ang sinagot ko, yung Biblia na ligtas yun. Anong tunay na kaligtasan? Dito, binasag ko talaga siya dito eh. Basahin po natin yung kanyang tinutukoy. Ito, medyo talagang issue to ng pananampalataya na marami po nagtatalo rito. So, ang tugon ko rito, mga kapatid, no, mga ka-debaters, ligtas po ito sa Korinto. Pero yung tinutukoy niya na namolestya, nagnakaw, pumatay, o nabuhay sa kasamaan, hindi po ligtas yun kasi opinion niya lang yun eh. Hindi mo ako matutuso sa tanong mo. Hindi mo ako masisilo sa tanong mo, boy, boy guni-guni. Kasi guni-guni mo lang yan. No? Kahit anong post mo dyan, hindi ka makamove on sa pagkagiba sa'yo, maganda ka sa buhay mo. Di ba? Pero sasagutin kita dito. Ano yung argumento mo at ano yung argumento ko? Ang argumento mo, guni-guni mo lang yung mga tanong mo. Paano ko nang molestya? Wala yun. Hindi ligtas yun. Sasagutin lang kitang hindi ligtas yun kasi guni-guni mo lang yun. Sarili mo lang aral yun. Naligtas yan. No? Gumawa ng kasamaan, na lumakad siyang masama, guni-guni mo lang yun. Pero dito, Biblia ang tinanong mo sa akin, sasagutin kita. No? Kahit ito, nakiapid, no? Ligtas to. Bakit? Kasi hindi mo guni-guni to, Biblia to. ito yung aming pinagtalunan. Ito yung tanong niya. 5:1 ng Korinto. Okay? Ang sabi dito, sa kasalukuyan, nababalitaan sa inyo na may pakikiapid. At ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil. Na nasa inyo na yung nag-aari ng asawa ng kanyang ama. So, kahit sa mga hintil, wala raw. So, masama talaga ito. Di ba? Masama talaga ito. Pero ang tinutukoy dito, sa kasalukuyang nababalitaan ko, sa inyo. So, sa inyo eh. Diba? So, dito may pinabanggit si Pablo rito. Ba't sa inyo? Di ba? Kasama siya. Yung nakiapid sa inyo at kasama yung mga nandun sa Korinto. Di ba? Pinagalitan niya to eh. Okay, tuloy tayo sa 2. At kayo'y mga palalo. So, nilahat niya, palalo kayo. Bakit palalo? At hindi kayo bagkos ng alumbay. Pati yung mga hindi gumawa, sinabi niya mga palalo at hindi nangalumbay. Bakit po? No? Upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. So, bakit sinabi niya na palalo at hindi nangalumbay?
Kasi no, sa gitna ng ganung kasalanan ay para bagang handun yung ah, pagtingin na para bang pinabayaan nyo, nandiyan pa rin yan. So may tinutukoy siya, anong gagawin nyo dyan? Ba't nandiyan pa rin yan? Di po ba? Tingnan natin Okay, pakita ko sa inyo yung Bible, no? Para para meron po tayong knowledge dito. So, tinanong mo ako dito sa Korinto, sasagutin kita sa Korinto, ligtas to. Pero pag tinanong mo ako sa opinion mo, isasagutin kita na hindi ligtas yan. Di po ba? Ganun lang naman yan eh. So, yan sabi diyan mga kapatid, no? Ah, na kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang mga gawa, no? Gumagawa ng gawang ito. So dapat merong mensahe si Pablo, pag gumawa ng ganyan, no, sa gitna ninyo, dapat umaksyon kayo. Umaksyon kayo na maalis ito, parang gano'n matiwalag to. Kasi church kayo eh. Di po ba? So tingnan po natin yung aral na ito maganda po ito eh. So umalis kayo, sabi ni Pablo, alisin nyo sa 3. Tsaga-tsaga lang po tayo kasi medyo mahirap yung ating Sabi nito, sapagkat ako sa katotohanan wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. So may tinutukoy siyang ako sa inyo. Sila kasama yung nakiapid na aking niyang hinatulan na ang gumagawa ng mga bagay nito na tulad sa ako'y naharap. So siya na ang humatol. Kasi mga wala silbi yung nasa Korinto na para bagang nagpalalo, na hindi man lang nalungkot, nalumbay, hindi man lang inalis. So siya na ang gumawa ng aksyon. Si Pablo na ang gumawa ng aksyon dito. So ano yung aksyon niya? Sabi niya, tulad sa ako'y naharap, sabi niya, hinahatulan ko ito, na sa bagay na ito, na tulad sa ako'y nasa harap. Ibig sabihin, parang siya naroon, yung presensya niya, parang nandun siya, hinahatulan niya. So ano yung kanyang kanyang hatol dito at aral dito? Sabi dito sa 5, sa pangalan ng 4 ng ating Panginoong Hesus, ng mga kakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Sa 5, ito yung tanong niya Sabi dito, upang ang ganyan. So meron tinutukoy na ganyan, yung ano ba yung ganyan? Upang ang ganyan, yung gawa yan yung gawa, yung ganyan, yung ganyang gawa, upang ang ganyan, sino yung gumawa nun? So kasama siya na gumawa. Ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman. Kasi nga po, ito'y gawa ng laman Kasi utos niya, patayin niyo yung gawa ng laman. So, ibigay ang wika, ang ganyan, sa ikawawasak ng laman. So, ibig sabihin, talagang ibibigay ang wika ang ganyan, para bagang ipaubaya kay Satanas yan, na para bagang ang nangyari kay Job, susubukin siya, so parurusahan siya. So, meron ng kapahintulutan dito, yung Satanas, ibigay, ang ganyan, sa ikawawasak ng espiritu, ng pagkaligtas, sa ikawawasak ng kaligtasan? Ay, hindi po. Walang tinutukoy sa konteksto, sa mga kontekstong ito, na sa ikawawasak ng kaligtasan or sa ikawawala ng kaligtasan. Wala pong ganyan na argumento dito, na wawawala ang kaligtasan mo. Kundi ang sabi dito, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi nga po, hindi naman po yung laman ng ililigtas. Ito pong gumawa na ito, sabi ko nga, ligtas to, kasi nga, merong pahayag dito, na meron parang bagang, meron siyang si Pablo, sa kanyang pagtitiwalag dito, andun pa rin yung kanyang concern. Kasi nga, nakita nga nila ligtas ito Kaso lang, hindi mapigilan yung kasamaan o kasalanan, nagkasala siya, dito, pero sabi niya, andun pa rin yung kanyang harmony, yung kanyang ang kanyang disiplina dito, yung kanya, sabihin na po natin na kanyang pag-ibig dito, na ang kanyang pagmamalasakit dito, na upang ang ganyan ng wika ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng laman, pwedeng ikamatay niya, pwedeng magkasakit siya, di ba?
pahintulutan ng Diyos si Satanas para bigyan siya ng sakit, pwedeng mangyari yan, eh. Ha? Pero hindi sinasabing para mawala ang kaligtasan o hindi ligtas 'to. Kasi bakit sasabihin upang ano ang wika, no, kayo, iglesia, ligtas yan, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. No, kasi sa kanila ito hindi na 'to ligtas, eh. Ba't sinabi pang upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus? So ano yung tinutukoy ng espiritu dito? Yun ba yung katawan na ibibigay kay Satanas upang kasi ikawawasak? Hindi po, no? Ano ba ililigtas ng Panginoon? 'Di ba yung ano, yung mga maligtas ay babaguhin ng wika at magkakaroon ng spiritual body o yung spiritual na katawan panglangit. So yun yung maliligtas, hindi yung katawan per se. Kasi kahit ikaw, laspagin ka man dyan, ano bang kasalanan na nagawa mo sa buong mundo mo, sa buong buhay mo, nang ikay tawagin ni Kristo at nagbago, iniligtas ka niya, wala nang kwenta yung nangyari sa buhay mo. Huwag mo nang isipin yun kasi nga, sa ikawawasak lang yan ng laman. Laman lang yan. Hindi naman yung laman ang ililigtas. No? Hindi po yung laman ang ililigtas, kundi ikaw per se ang ililigtas. No? At ikaw, sa pagkabuhay na maguli, di po ba? Babaguhin ka. Yun po yun, yung spiritual body mo na tinutukoy upang sa araw ng Panginoon, itong espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Hindi po nawala yung kaligtasan dito. Ngayon, titingnan po natin yung argumento, yung konteksto na hindi naunawaan ni pangalan ito, ni Boy Guni-Guni. Basahin po natin, no. So, dito na po tayo sa 9. Isinusulat ko sa inyo ang aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. So, tingnan natin. So, dito meron siyang tinukoy, no, na hindi pa pwedeng ang iglesia kasi may mabuhay diyan na sama-sama kayo, merong gumagawa ng ganyan. So, merong gagawin si Pablo. Ang iglesia merong gagawin, may kapangyarihan siya rito, no, na magtiwalag. So, sabi niya, sinusulatan ko sa inyo, no, sinusulatan ko kayo, no, sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. So, may tinutukoy siya mapakiapid. Sino yung tinutukoy niya mapakiapid dito? Siyempre, yung sa unang talata, na meron sa inyo ang wika, nabalitaan ko, na may pakikiapid. So, ang sabi niya rito, huwag kayong makisama sa kanila. Ano yung sabihin mo makisama? Huwag mong batiin, huwag mong pasinin, layuan mo, o pwedeng itakwin mo, o pwedeng sabihin na itiwalag mo, alisin mo sa church. Kasi hindi naman, ang church kasi, malinis po ito, Kumbaga, ito yung mga naligtas. Walang kasamaan dito na dapat umiral sa church. Yun ang gustong ipahayag ni Pablo. So sabi niya, huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. So, tingnan po natin yung magandang aral dito, ha. Tingnan po natin, sa GIS. Ang sabi dito sa GIS, pasilin po ninyo, sa ating pong pag-aaral. Sabi dito, so binanggit yung una, layuan niyo yung mga mapakiapid. Tumutukoy yun sa mga kapatid, sa kapatid na nakiapid. So dito, tunay nga, ito yung tanong ko sa kanya, no? Ito pala yung aking tinatawag po na second presentation para rebuttal yata ganun. Tunay nga na hindi ang ibig kong sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanglibutang ito. So may tinutukoy siya naman dito sa sanglibutang ito. So dalawa na. Unang-una, lumayo kayo sa mapakiapid sa kasama nila sa church yan. Tunay nga ang wika na ang ibig ko sabihin ay hindi kayo makikisama sa mga mapakiapid sa sanlibutan. So dalawa na. So may tinutukoy dito na sanlibutan. At meron tinutukoy sa loob ng church. Tingnan niyo yung comparison, Sino kayo sa sanlibutan? Ligtas po ba? Na mga mapakiapid? Ay, hindi po. Etong nasa church na nagkasala sa pakikiapid. Ligtas po ba? Ligtas. Bakit po? Kasi dalawa yung subject dito, dalawa yung audience dito. Yung nakiapid, na nagkasalang kapatid, at ang wika, naalisin ninyo, ang wika, layuan ninyo, at yung makiapid sa sanlibutan. So dalawa, yung sa sanlibutan, hindi ligtas yan. Hindi naman pagbubukod din yan, kung walang dahilan. Kung walang dahilan si Pablo, hindi niya pagbubukod din yan. Kasi kung yan hindi ligtas, bakit ibinukod niya pa yung sanlibutan na mga mapakiapid? Di po ba? Nakuha niyo po ba yung sense ng ating pinag-aaralan, yung ating lohika? So dito, sabi dito, hindi ang ibig ko sabihin na magsilayo sila sa mga mapakiapid sa sanlibutan. Hindi yun. Kundi o sa mga masasakim, manlulupig, sa sanlibutan to, mananamba sa Diyosan, sapagkat kung gayon,
kinakailangan magsialis na kayo sa sanlibutan. Di ba? Parang meron pa siyang biro dito, ha? Kung mapapasin nyo, ha, yung kanyang yung kanyang aral. Para bagang, kung ganun ang tinutukoy ko pala, hindi yung makiapi sa mga kapatid ninyo, yung kasama nyo sa church, yung ligtas, lumayo na kayo sa sanlibutan. Kasi hindi naman yun ang tinutukoy ko, eh. Hindi yan ang tinutukoy ko na lumayo kayo sa sanlibutan ng mga mapakiapid, mananamba sa Diyosan. Hindi yan, huwag kayong lalayo dyan. Hindi yan. Hindi yan ang lalayuan ninyo, hindi yan ang titiwalag ninyo. Kundi yung kapatid na ligtas na nagkasala ng pakiapid. Yun ang bibigyan nyo ng hatol. Bakit po? No? Kasi kung kinakailangan, kung ganyan din pala, sabi niya, magsialis na kayo sa sanlibutan. No? Bakit po? Bakit yung isa sa sanlibutan? Kasi tinutukoy din sa sanlibutan yung mundo, yung gawa ng mundo. Umalis na kayo kung ang tinutukoy ko sa sanlibutan at hindi ko tinutukoy yung kapatid na nandiyan sa inyo na ligtas, umalis na kayo sa sanlibutan kasi ang dami diyan. So hindi yun ang tinutukoy niya sa sanlibutan. So may dalawang dito, audience, ha, yung ligtas na sa church, na kapatid na nakiapid, at yung sa sanlibutan na hindi ligtas na mga nakikiapid o mapakiapid o manlulupig o mananamba sa Diyosan. Dalawa. Di ba? Dalawa, eh. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Nilawin natin, ha. Ulit, gaya na sinabi ko, no? Bakit niya sineparate ito at binigyan niya ng pansin to? Kasi nga, iba yung sa church, ligtas talaga yon. Hindi ito sa sanlibutan. So, ang tinutukoy dito ni Pablo, yung talagang ligtas, mga kapatid. Yung talagang ligtas po, no? Ang tinutukoy dito ni Pablo. No, kahit pa paano, ay sabi dito, sa 11, tuloy na po natin kung ano yung kahulugan dito. Naway naunawaan po ninyo yung ating pag-aaral. Po. So dito, tuloy natin. Sa 11, dapat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. So kapatid po ito, hindi ito sa sanlibutan. Kasi kung sanlibutan, lumayo na tayo sa sanlibutan. Lumayo na tayo sa sanlibutan, isa ka pupunta sa buwan. Di ba? Ilang pupunta mo malapit, eh. Ha? Kung siya ay mapakiapid, isulayan mo. Kung siya ay masakim, mananamba sa Diyosan, mapagtungayaw, manlalasing, o manglulupig, sagay huwag naman lamang kayong makisalo. O, yan. Ayan ang malinaw po. Tinutukoy niya rito yung mga tinatawag na kapatid. No? Na ibibigay sa tanas yung katawan, yung laman, sa ikawawasak, maaaring parusahan niya ng Diyos, ibigay sa tanas, pero yung kanyang espiritu, patuloy yung kaligtasan sa kanya sa araw ng Panginoon. Nakuha niyo po ba yung yung ating paliwanag, no? Napakadali lang naman po unawain 'to, di ba? So dito may binanggit siyang mananamba sa Diyosan, makisakim, mga mapagtungayaw, manlalasing, manlulupig. So hindi 'yon. No? Kung ang wika yan ay kapatid, no? Ganyan ang wika, mga mapakiapid. Sabi niya, huwag kayong makisama sa kanino man. Pero itong tinutukoy niya, ito yung mapakiapid. Sinama niya lang itong iba na nagawa dito kung ang wika siya ay ganito. Diba? Kung siya. So, hindi naman lahat ng mga kapatid sa panahon nila, ginagawa yan. Pero ito, nakakitaan nila na talagang ligtas. So, kaya lang, nagkasala ito. Kasi bakit kung nasabi po natin to? Kasi nga, bakit hindi sineparate niya yung hindi ligtas at yung church? Kasi kung hindi ligtas yan, dapat, hindi sinabi ni Pablo na na huwag kayong makisama sa kapatid o tinatawag na kapatid. Dapat sinabi niya lang, huwag kayong makisama sa sanlibutan. Kasi hindi naman ligtas yan, eh. Di po ba? Nakuha niyo po ba yung analogy po natin? Di po ba? Madali lang po unawain niya kung unawain talaga natin, pag-aaralan po natin, ha? So dito, ang naton niya ganito. Tingnan po natin sa 12. Sapagkat sa akin ang humatol sa nanga sa labas, hindi ba kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? 13. Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao o yung mga gumagawa ng pakikiapid na ganyan. So, ituturing kang ganyan talaga. Ituturing kang ganyan na masama yung gawa mo. Ibibigay ka sa tanas yung katawan mo, yung laman mo, sa ikawawasak. Ano ibig sabihin dito? Ititiwalag ka. Yun yung parusa mo. Ititiwalag ka sa church. Yun ang hatol ni Pablo. Kaya nga sabi doon, ang Diyos humahatol sa labas, sa sanlibutan. Yung mga wala sa church, yung mga manlalasing sa sanlibutan, mga mapakiapid, mga mananamba sa Diyosan, sa labas ang tawag doon. Sabi nga ni Pablo, hindi ang ibig sabihin na wag kayong makisama sa sanlibutan.
So, Diyos ang hahatol doon. Pero sa loob, sabi niya, ano sa akin ang humatol sa loob? So, humatol siya sa loob. Ibig sabihin, pag sinabi sa loob, ligtas yun. Di ba? Ligtas yun eh. Humahatol siya sa loob. Kaya ang hatol niya sa loob, sabi niya, kayo humatol din sa loob, alisin nyo nga yung gumagawa ng ganyan. So, hatol sa loob yun. No, hindi po siya sa sanlibutan. Ligtas po ang ibig sabihin. Ngayon, ito yung hatol ng Panginoon. Niliwanagin natin. Dito din po sa sa sulat ni Pablo, sa unang Korinto din po. Tignan po natin, ano ba yung hatol dito sa mga gumagawa ng ganyan na mga napariwara, kumbaga. Na? So, ang sabi po dito sa 11, sabi po natin, sabi po dito, sa 11:32 ng, yan din po sa first Corinthians, para huwag tayong lumayo, kasi nandito naman yung sagot eh. Na? Sabi dito, datapat kung tayo'y hinahatulan. So may hatol talaga eh, hatulan ka. Sabi nga ni Pablo, hatulan niyo yan, ilisin niyo yan. Tayo. So dito binanggit na siya eh. Si Pablo na, kasama na siya. No, kasama na yung nakiapid, nakasama nila. Hinahatulan tayo. No? Ang wika ng hatol dito, pwede ka itiwalag, pwede kang parusahan. Sabi dito, Diyos ang paparusahan. Dapat kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon. So parang sa'yo, nakiapid ka, nagkasala ka sa Panginoon. Di ba? Sa church ka mismo, ligtas ka, ginawa mo yan. So meron kang parusa sa Panginoon. Parurusahan ka ng Panginoon. Pero hindi nangangulagan yung parusa ng Panginoon, aalisin na yung kaligtasan sa'yo. Walang ganong aral ng Biblia. Dito, basag na basag si Boy si Boy guni-guni, si Mario. Kasi ito yung sagot ko sa kanya. Pinarurusahan niya, tinitiwalag lang yan, pero hindi nangangulugang hindi ligtas yan. Hindi nangangulugang inalis ang kaligtasan sa kanya. At yan, ligtas yan. Kasi Biblia, tinanong mo ako eh, paano ko nakiapid? Saan? Sa Korinto. Ligtas yan. Lang yun eh, Biblia eh, ginamitan mo ako eh. Hindi naman sa guni-guni mo eh, pero kung sa guni-guni mo, paano ko ako ligtas ako? Nakiapid ako, nagnakaw ako. Ganyan, ginawa ko ng ganyan, nabuhay ako sa ganyan, ligtas pa rin ba ako? Hindi ka tunay na ligtas. Bakit? Opinion mo yan eh. Ikaw lang naman nagsabi ng ganyan na ligtas ka eh. Biblia ba yan? Sinabi ba sa Biblia na ganyan na lumakad ka sa kasamaan, ligtas ka? Lumalakad ka sa kasamaan o nabubuhay ka sa kasamaan, ligtas ka? Hindi ka ligtas. Hindi ka tunay na ligtas. Kasi ang mga tunay na ligtas, sabi ko sa kanya, ang mga tunay na nakikilala ng Panginoon ay lumalayo sa kalikuan. Yun yung mga tunay na ligtas, yung mga kanyang mga tupa na dumidinig ng kanyang tinig na ang wika, ito'y namamalagi sa kanya, yung mga binigyan niya ng walang hanggang kaligtasan. So dito, sabi dito, dapat kung tayo hinahatulan, kasama na siya eh. Pwedeng hatulan si Pablo eh. Kung siya nakiapid din, o siya gumawa ng mali, hatulan din siya, kaya tayo eh. So kasama siya doon sa nakiapid. Tayo. Kung tayo man ang wika, gumawa ng ganon, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon. Yun yung parusa lang. No? Ano yun? Bakit po ganon? Bakit ka parurusahan? Itutuwid ka ng Panginoon. Titiwalag ka. No? At Diyos lang, bahala sa'yo. Parurusahan ka. Ano man ang gawin ng Panginoon sa'yo, pero hindi alisin ng kaligtasan mo. Walang gano'n sa Biblia. Anong sabi dito? Upang huwag tayong mahatulan kasama ng sanlibutan. So, binanggit pa rin dito yung sanlibutan ha. Sabi doon, huwag kayong makisama sa sanlibutan. Kung gano'n, hindi ko sinasabing huwag kayong makisama sa sanlibutan. No? Kasi kung gano'n, lumayo tayo sa sanlibutan. So dito, ang talagang hatulan ng Panginoon, yung sanlibutan. Kaya dito, sa araw ng paghukom, upang wag ang wikang tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Di po ba? Kaya sa araw ng Panginoon, ang wika, ililigtas yun ng Panginoon sa araw niya. Pero ngayon, parurusahan siya, hatulan siya ng Panginoon. Baka siya parurusahan, baka siya didisiplinahin. Pero sa araw ng Panginoon, maligtas siya. Upang wag tayong awikang hatulang kasama ng sanlibutan. Kasi may hatol yan eh. May hatol na sanlibutan, parurusahan po yan. Susunugin po yan. So, hindi siya makakasama. Kasi pinarusahan lang yan, tiniwalag lang yan eh. Pero ligtas yun at hindi mo walang kaligtasan yun. Dapat meron tayong mga talatang ginagamit na magpapadulong po sa atin na patungkol sa araling ito. Ligtas po yung mga kapatid. Kung ating pong papasinin, ibig dun sa 12 ng Hebreo, sabi niya, yung aking mga anak ay pinarurusahan ko. Kasi iniibig ko sila. So iniibig ng Diyos yun eh. Yun yang hindi ligtas eh. Yung mga sanlibutan, iniibig pa rin ng Diyos yan eh. Yung pakayang binago niya, yung naligtas, iniibigin ng Diyos yan. Pinarurusahan yan ng Panginoon. Okay, basahin po natin dito sa Hebreo. Para maliwanag po yung ating pinag-uusapan na ano ba itong mga ligtas na ito? Bakit pinarurusahan? Kasi ganyan po yung
Sa kanila kasi pag pinarusahan ay wala na. Wala na yan. Ano na yan? Impyerno na yan. Parang ganun yung dating eh. Di po ba? So, tingnan po natin, no? Hmm. So, basahin po natin dito sa ano, saan ba yan? Dito po sa Hebreo, sa ano, 20 ano yata, ay, sandali lang po nawala po tayo. Dito na po natin basahin, medyo ano eh. So, sa Hebreo po, basahin po natin dito sa ano, sa Hebreo, ano, sa 12, yan. Lumagpas pala tayo sa nilang. Mali. Sandali lang po Adjust tayo. Okay, dito po tayo sa 12, ano. Okay. Simulan na po natin dito, ano, sa 5. Sabi po dito, inyong lilimot ang iniaral na pinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. So may parusa, pag nagkasala ka, gumawa ka ng ganyang kasalanan, may parusa ang Panginoon, pero huwag mong waling bahala o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. O yung parusa niya kasi pag-ibig yan eh. Kayo kanyang mapariwara o mapasama ng gusto. No? So, tuloy tayo, no? Bakit po ganun ang gusto ng Diyos, no? Na pinarusahan ng Panginoon na huwag kang manlupaypay, no? Huwag mong walang bahala yung parusa ng Panginoon. So dito naman po no, sa 6, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So, mahal tayo ng Panginoon. Bagamat tayo nagkakasala, na, quote and unquote, nagkakamali, merong parusa ang Panginoon, merong disiplina ang Panginoon. Pag malaki ang kasalanan mo, tulad doon sa Epesa, Corinto, ititiwalag ka ng church. Di po ba? Ibibigay ka talaga, yung laman mo, ibibigay kay Satanas. Ganun po yung ano meron po siyang ano, ang Diyos makatwiran, makatarungan yan. Hindi dahil nagkasala ka lang ng isang bagay na maliit, tiwalag. Hindi po. Merong disiplina yan. May tinatawag na disiplina sa church. No? At kung lumagpas ka na sa pagkakasalang ito, ititiwalag ka na. No? Ititiwalag ka na sa church. At pag tiniwalag ka sa church, ang wika ron upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. No? Diyos na ang bala sa kanya. No? Diyos na ang hahatol sa kanya kung anong parusa sa kanya sa ginawa niya. Umaaring siya pabalikin pa rin ng Panginoon. No? Sa iglesia para sa kongregasyon, pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon. Ganun po yun, mga kapatid. Pero wala sinasabi dito na yung mga ligtas, tunay na ligtas, mawawala yung kaligtasan. Wala pong ganung aral ng Biblia. Wala pong ganun. Kaya basag po lahat ang argumento ni Boy Guni-Guni Mario. Kasi ginamit niya rin po yung sa Hebreo din eh. Di ba? Sa Hebreo, puntahan po natin, ginamit niya rin. Nung tinanong ko po siya dito, sabi ko sa kanya, sa Hebreo Gis, ito po yun, basahin po natin ang dito. Ito yung pagkakaano niya eh. Sa 38, binasa niya kasi muna yung 38 dito eh. Sabi dito, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. So meron ditong para bagang tinatawag na sabihin na po natin na kondisyon, no? Sabi ito, kung lang, kung siya'y umurong. Pero umuurong ba ang mga lingkod? Okay? Umuurong ba ang mga lingkod? Hindi po. So may tinutukoy dito na mga umuurong at hindi umuurong. Sabi niya, yung lingkod daw dito, maaring umurong, maaring mawala. Ay, hindi po. Kasi nga, hindi mo binasa yung 39. Basahin po natin yung 39 para sabi dito sa 39,
Ngunit, yan, ngunit, no? Kung siya'y umurong, pero ngunit, no? Kasi wala namang umuurong na matuwid na lingkod eh. Walang mapapahamak at walang lilihis, walang ano, mababalik sa kapahamakan o hindi mawawalan ng kaligtasan, wala eh. Ngunit, kaya nga may ngunit eh. Di ba? Parang una may kondisyon, kung siya'y umurong. Pero hindi gano'n eh. Kasi ngunit eh. Ngunit tayo ay hindi doon sa nagsisibalik. Hindi ka sa nagsisiurong. Oh, hindi tayo doon eh. So may dalawang, again, may dalawang audience dito, yung umuurong at hindi umuurong. Ah, so ginamit lang po ito ng sumulat ni Pablo na para bagang inilarawan niya na yung kanyang mga lingkod hindi umuurong. No? Hindi umuurong ang kanyang mga lingkod. So sino ba talaga yung tunay na umuurong? O yung mga urong, kumbaga. Ha? Yan. Sabi dito, kundi doon sa mga nagsisampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa nagsisibalik sa kapahamakan. So hindi po, no, wala nang kapagbabalik sa kapahamakan, malinaw 'yan. No, kaya nga yung kaligtasan, no, sabi ni Kristo, ganun na lamang, no, for God so loved the world that whosoever believe in him should not perish. No, hindi mapapahamak, wala na, hindi ka na magsisibalik sa pahamakan. Wala na nga, hindi ka nga mapapahamak, hindi ka maglalaho, kundi may buhay na walang hanggan. So hindi tayo doon sa mga napapahamak kasi nga doon tayo sa may buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi nito, ngunit hindi tayo doon. O wala tayo doon. Yung mga tunay na lingkod, wala doon. Ha? Wala doon kaya sinabing kung conditional para bagang dating meron. Hindi ganoon ang ibig sabihin ni Pablo diyan sa sumulat. Hindi ganoon ang ibig niya sabihin. Inilalarawan dito ni Pablo na merong lingkod na tunay at merong naglilingkod-lingkuran lang. Merong nagtutunay-tunayan na ligtas. Ito yung mga talagang umurong. Hindi mga tunay na ligtas, mga kapatid. Ayan po yung tinutukoy niya. Kaya tinanong ko si Mario, no, si Boy Guni-Guni, sabi ko, sino ba yung tinutukoy dyan ng mga lingkod? Doon ba sa 11? Oo. Oo daw eh. So tanong ko, yun bang sa 11, sa kabanatang 11, meron bang mga tunay na lingkod doon na mga tumalikod o umurong? Sabi niya, meron. Basa tayo sa Galatia, basa tayo sa Corinto, basa tayo sa Epeso. Sabi ko, ang tanong ko, sabi mo kasi, doon ba sa Roma, sa Hebrews, tumutukoy ba sa 11 na mga lingkod, tunay na mga lingkod ng Panginoon? Oo daw eh. So basa mo ako doon na umurong yung mga tunay na lingkod. Hindi niya mabasa eh. Ang usapan natin, buong Biblia. Wala eh. Kasi nga, sablay yung kanyang unawa sa konteksto. Binanggit po dito, no, sa GIS, ang binabanggit na mga tunay na mga lingkod, yung sa 11. Sila Abraham, sila Isaac, si Jacob, lahat po sila. No, hindi umurong yon. Yung kasi yung tunay ng mga ligtas at mga tunay na lingkod. No? Kaya lang sinabi na kung siya'y umurong, meron dalawang audience dito na yung una, yung mga umuurong, ito yung mga nasa kapahamakan. Hindi tunay na ligtas yan. Hindi tunay na lingkod yun. Kaya nga sabi dito, ngunit tayo hindi doon. No? Sa mga hindi ligtas, sa mga hindi mga nasa kapahamakan. Ha? Kaya nga for God so loved the world that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Hindi siya mapapahamak. Hindi siya magdalaho, hindi siya mamamatay sa ikalawang kamatayan, kundi doon sa pananampalataya sa ikaliligtas niya. So yun po yung yun po yung aral diyan. At sa debating ito, sabi ko nga sa inyo, bawi na lang si Super Mario, si Boy Guni-Guni. No? Kung makakabawi pa siya sa debate kasi nga dito, malamang inabot ito ng matinding phobia. Kasi nga basag na basag yung kanyang argumento dito. Sa cross niya na pinagmamalaki niya na hindi man lang nakalusot, nakapuntos kahit isa. Hindi nakalusot yung kanyang palusot na tanong eh. Yung kanyang yung kanyang pangsilong tanong, hindi nakalusot po. Hindi ubra sa atin yung mga ganong tanungan, no? Hindi po ubra yan. So yan lang po, no? Siguro sa pagkakataong ito ay nawa ay nakapulutan po ng magandang kumbaga ng magandang mensahe. Ito pong ating tinatalakay o pinag-aaralan. So, sa susunod po at sumatin po lahat ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig sa atin ay lagi nawang sumagana. God bless po mga kapatid, no? Sa ulitin po, ay tuk-tuk lang po kayo sa atin pong sa atin pong
program no sa ating pong live no sa araw-araw po. Shalom po. God bless po sa lahat.